Alright, purihin ang Panginoon. Ang topic natin ngayon ay pinamagatan ko pong Back to the Gospel, the 5 solas that shook the world. Ang 5 sola na yumanig sa buong mundo. Okay? At ito ay napakahalaga. Babasahin ko lang mula sa Book of Ephesians, chapter 2, verse 1 to 10. Babasahin ko to kasi dito yung ating context. At pipick up tayo dito ng mga teksto ng ating 5 sola. Alright? Ephesians chapter 2, verse 1 through 10. Once you have dead, or you were dead because of your disobedience and your many sins, you used to live in sin just like the rest of the world, obeying the devil, the commander of the powers in the unseen world. He is the spirit at work in the hearts of those who refuse to obey God. All of us who used to live in that way, or who used to live that way, following the passionate desires and inclinations of our sinful nature, by our very nature we were subject to God's anger, just like everyone else. But God is so rich in mercy, and He loved us so much that even though we were dead because of our sins, He gave us life when He raised Christ from the dead. It is only by grace, or by God's grace, that you have been saved. For He raised us from the dead along with Christ and seated us with Him in the heavenly realms because we are united with Christ Jesus. So God can point to us all future ages as examples of the incredible wealth of His grace and kindness toward us, as shown in all He has done for us who are united with Christ. God saved you by His grace when you believe, and you can't take credit for this. It is a gift from God. Salvation is not a reward for the good things we have done, so none of us can boast about it. For we are God's masterpiece. He has created us anew in Christ Jesus, so we can do good things He planned for us long ago. Amen? Sabi sa Tagalog, babasahin ko rin sa Tagalog, ano? Noong una'y patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Sinunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito at napailalim kayo sa prinsipe ng kasamaan, ang espiritong naghahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Ang totoo, tayong lahat ay dati ring namumuhay ayon sa ating laman at sumusunod sa masamang hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapupuotan ng Diyos. Subalit, napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Tayo'y binuhay niyang kasama ni Kristo nung tayo mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga kayo dahil sa Kanyang kagandahang loob. Dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo, Jesus, tayo'y muling binuhay na kasama niya upang mamunong kasama niya sa kalangitan. Ginawa niya ito upang sa darating na mga panahon ay maipakita niya ang di masukat na kasaganaan ng Kanyang kagandahang loob sa pag-ibig niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ang kaligtasan ito'y kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't dapat o walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Sapagkat tayo'y nilalang ng Diyos, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus, upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Yan ang layuning pinili ng Diyos para sa atin noong una pa man. Amen? Palakpakan natin si Lord sa Kanyang salita. Dakilang Diyos, marami pong salamat sapagkat ang iyong salita ay makapangyarihan. Ito'y nagbibigay buhay.
Ito, Panginoon, ay nagbibigay ng karunungan na hindi kayang i-provide ng sanlibutan. Salamat, Panginoon, sa kalayaan ng iyong pagkilos sa amin ngayong hapon na ito, sa araw na ito, at kalayaan na makinig ang sinuman. Lord, hipuin mo at kausapin ang bawat tahinga, bawat tao na naabot ng tinig na ito sa iyo. Ang lahat ng gloria, lahat ng pagluluwalhati, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Back to the gospel, no? Balik sa ebanghelyo, ang 5 sola na yumanig sa mundo. Yan ang pamagat ng ating pag-uusapan ngayon. The 5 solas of the Reformation. Sino sa inyo ang nakarinig na nito? Taas ang kamay. Yung mga narinig na ito, alam na ito, medyo may alam na kayo, pero dadagdagan natin yan ngayon. So ito yung 5 sola na nabuo para magiging gabay o pundasyon ng pananampalataya ng mga mananampalataya. Ikukwento ko sa inyo, bukod sa ipapaliwanag ko to, ang kasaysayan kung bakit nagkamerong solas tayo na sinusundan. Mahalaga ito. Okay? Ang 5 ito, sola scriptura. Sige, sabay-sabay nga natin basahin. Everybody, ready, go. Sola scriptura, sola gratia, sola fide, solus Christus, soli Deo gloria. Alright, ito ay salitang Latin. Ang 5 ito ay nucleus. Everybody say nucleus. Central, sentro, no? O kaya core doctrine ng biblical Christianity. Ano? At pinaka-importante sa lahat ng katuruan ng Biblia at dapat kabisado ito ng mga mananampalataya. Okay? Itong 5 ito. Dito tayo lahat nakatayo. Dito tayo lahat nagsimula. Okay? Ang pangunahing author ng mga sola na ito ay walang iba kundi si Martin Luther na namuno ng tinatawag na Reformation o Reforma. Reformation movement noong 16th century. So, madaling salita, ito'y 400 years old na pala. No? 400 years old na ito. No? At ito ang pundasyon. Ano? Dito nagsimula ang lahat sa hanay natin ng mga biblical Christianity. Okay? Dalawa kasi ang Christianity na nag-exist mula noon hanggang ngayon. Mula 400 years ago hanggang ngayon. Alam mo ano yun? Yung pagan Christianity at saka biblical Christianity. Sa hanay natin, tayo yung biblical Christianity dahil sinusundan natin ang mga sola ng Biblia. Alright? So yung pagan Christianity, ang sinusundan naman noon, Kristyanismo din yun sa pagkatawag, subalit tradisyon ang sinusundan noon. So yan po ang dalawang Christianity, no? Bago lumabas ang 5 sola na ito po, you can only imagine, alam niyo po, how badly the world could have been. How badly the world looked like. Ang mundo ay nasa kadiliman. Dati kasi, pagan Christianity lang ang meron. Walang biblical Christianity. Wala kasing Bible noon eh. Ang mundo ay nanatili sa Dark Ages. Ipapaliwanag ko ito mamaya, ano? Ang kwento, ang kasaysayan ng Dark Ages. Okay? Ito yung panahon na ang mundo ay nanatiling lubog sa kadiliman. Sa larangan ng ekonomiya, siyensya, edukasyon, teknolohiya, politika, relihiyon, transportasyon, medisina, puro patayan na lang po ang alam ng tao, no? Nilalagay sa kamay ng tao ang batas at lahat ng marami dito napapanood natin sa TV, yung mga Renaissance movies, no? English Renaissance movies. Okay? Pero yung noong natatag na ang reforma sa relihiyon, kamanghamanghang nagbago ang lahat, no? Ng takbo ng mundo. Mula sa science, technology, economy, kabuhayan, edukasyon, medisina, transportation, etc. At hanggang ngayon, no? Nagkaroon ng liwanag. At nawala na tayo sa Dark Ages. Nagkaroon ng liwanag at nagkaroon ng pag-asa ang mga taong nanggaling sa madilim na Dark Ages. Mamaya, ipapaliwanag po talaga natin yan. The 5 solas of the Reformation, personally, ako mismo, ano po, I personally consider this to be the greatest life changer and light giver. Ano po?
sa kasaysayan ng sangkatauhan. And you will see why. Papakita ko yun mamaya. Ang limang ito, kamanga-manga, na-discovery ko, napansin ko lang, na matatagpuan lang pala sa Ephesians chapter 2. Verse 1 to 10. Ano? So, hindi ko inasahan ito. So, nakita lang natin dito. So, unahin natin, ano? Tingnan natin ang sola scriptura, scripture alone. Everybody say, sola scriptura. Sola Scriptura. Scripture alone. Sabi sa Ephesians chapter 2 verse 4, He gave us life when He raised Christ from the dead. No? Sabi diyan mula verse 1, basahin ko lang yung Tagalog, no? Nung una'y patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan, sinunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito. At napailalim kayo sa prinsipe ng kasamaan, ang espiritong naghahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Ang totoo, kayong lahat ay dati ring namumuhay ayon sa ating laman at sumusunod sa masamang hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya't sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapupuotan ng Diyos. Subalit, sabihin natin subalit, napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Tayo'y binuhay niyang kasama ni Kristo noong tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway. No, nakita niyo po, that is the Word of God announcing, exposing, declaring the truth of who we really are before God, given our horrible condition. No? God is so rich in mercy. Yung two big words dito, yung first two words, but God. Doon nagkaroon ng intervention, nagkaroon ng turnaround. After niyang sabihin na tayo ay ganito pala ang kondisyon natin, in the eyes of God, ganito tayo kalugmok, kasama, kasi patay tayo sa ating kasalanan, sinusunod natin ang kamunduhan. And then verse 4, but God. Sinong unang gumawa ng hakbang? Ang Diyos, hindi tayo. Hindi tayo lumapit sa Diyos. Ang Diyos ang unang gumawa ng hakbang. Napuspos siya ng habag. He loved us so much that even though we were dead, ibig sabihin, kahit talagang, alam niyo, ang patay, madilim yan eh. Nasa dark age yan eh. We were dead because of our sins. He gave us life. So binasa na natin ito kanina. Gusto ko lang ipakita dito na kung hindi dahil sa mga sinalitang ito na nasusulat pala sa Biblia, yung mga taong hindi nakakabasa ng Biblia, hindi alam ang Biblia, hindi nila alam ang tunay nilang kalagayan before God. Only the Scripture can let us know of our true situation. Sola Scriptura. Alright? Hindi yan alam ng tao. At kung hindi pa dahil sa salita ng Diyos, never natin yan malalaman. Kaya nga, nasa dark ages ang mga tao nung unang panahon, bago nalimbag, bago na-translate sa Ingles ang Biblia at nabasa ng tao. At nung 16th century, nasimulang mabasa ito ng unang isang tao na naghayag ng mga katotohanan ito. Alright? Para sa akin, siya po ang pinaka-Abraham na father of faith ng lahat ng mga modern Christians. Ano? Dahil siya nagbukas ng reforma sa paniniwala, pananampalataya at relihiyong nakabaon sa kadiliman ng mundo. Amen? Scripture alone. Everybody say Scripture alone. Sola Scriptura can enlighten us of the truth. Not religion, not meditation, not education, Scripture alone. Ito lang ang nagpakita sa atin. Alam niyo, bata pa ako, nabasa ko na itong tayo patay. Nagulat ako dito, patay ba tayo? Paano tayo namatay? Patay pala tayo in the eyes of God. Hindi natin malalaman yun kung hindi sinabi ng Biblia. Only the Bible tells us. Lahat ng books na mabibili niyo sa bookstore, lahat ng mababasa niyong mga libro, walang magsasabi diyan na patay ang tao. Walang magsasabi ng tunay na kalagayan ng tao. Biblia lang.
Scripture alone. Amen po ba? Without the Scriptures, we are fools, mangmang, ignorante, wala tayong alam sa totoong kalagayan natin at nangyayari sa atin before the eyes of God. People believe in their own religion and faith. But when they die, magugulat lang sila, reliyoso naman ako, nagsisimba naman ako, ba't nandito ako sa impyerno? They never knew from the Word of God na sila pala ay patay. Buhay pa sila sa lupa physically, pero patay na sila spiritually. And only the Word of God can let them know. Had they heard the Word of God. Amen? Kaya nga tayo, sa ating small ways, namimigay tayo ng tracts. Kanina, sinong kasama natin namigay ng tracts? Kanina, palapakan naman natin, about isa sa atin. Soft evangelism po ang tawag doon, no? Hindi tayo masyadong agresibo, nag-invite lang tayo, binibigyan natin ng tracts. Yung tracts, yung hindi tracts yun, ano? Yung ating pinamimigay, says it all. Nandoon na lahat ng kailangan mong sabihin. Kailangan lang nila basahin at kailangan lang nila hipuin sila ng Lord. Pag hinipo sila ng Lord, blessing sa kanila yon. Ginamit ka. Amen? May mga hindi hihipuin dyan ng Lord, tatapon lang nila yon. Okay? Pero yung hihipuin ng Lord, purihin ng Panginoon. Sige nga po, palapakan nyo yung mga sarili. Alright? God is rich in mercy. Alright? Si Martin Luther po, siya po ay pinaharap sa isang malaking hearing. At sinabi kay Martin Luther, sabi niya, baguhin mo yan, pagsisihan mo yan, yung lahat ng ginawa mo. Alam niyo ang naging sagot ni Martin Luther? Unless I am convinced by Scripture, my conscience is captive to the Word of God. Here I stand. Yun ang sabi niya. Dito ako titindig. Yan ang sola scriptura. Scripture alone will tell me what to believe, what to do. Alam ni Martin Luther, papatayin na siya doon sa bang pagkakataong yun. Alright? Mamaya ipapakita ko sa inyo ang kwento ni Martin Luther tungkol diyan. Yan po ang tinatawag na scriptura, na ikaw ay nakatindig lang sa salita ng Panginoon. Walang tradisyon, walang mga kultura, walang sistema, kundi ang salita ng Panginoon. Amen? At ito po ang pinapractice natin dito sa ating church. Amen? Alright. Bago mo maintindihan ang grace, bago ka magkakaroon ng faith, kailangan munang magsalita ang Diyos sa iyo at kailangan marinig mo muna ang kanyang mga sasabihin sa iyo sa scriptures. Otherwise, your faith will be invalid. May mga tao, naniwala naman ako sa Diyos. Hindi naman ako ganun kasamang tao. Hanggat hindi mo napakinggan ang ebanghelyo ng Panginoon, ang faith mo sa Diyos ay invalid. Hindi lahat ng taong naniniwala sa Diyos ay katanggap-tanggap sa Diyos. Ang mga Hudyo naniniwala kay Yahweh sa Diyos. Pero ayaw nilang tanggapin ang salita ni Kristo, invalid ang kanilang faith kay Yahweh. Amen? Kaya nga nabaling sa mga hintil ang ebanghelyo ni Kristo sapagkat tinanggihan nila ang anak ng Diyos. Amen? You have to hear the good news of Jesus Christ. Faith in God is not enough. Everybody say this with me. Faith in God is never enough. Scripture first before anything else. That's how transformation begins. 2 Timothy, sabi dyan, 2 Timothy chapter 3 verse 16, pakibasa, ready? Go. All scripture is written by God. All scripture is breathed out by God. Yung salitang scripture in Greek, graphe, written word. Itong Bible na binabasa natin. Alright? Kahit noon, pinakauna-unang panahon pa po, natabunan na ang scriptures, natakpan ang katotohanan ng mga tradisyong kinagisnan ng tao sa kanyang relihiyon. Alam niyo, ang isa sa pinakamatinding kalaban ng Diyos, alam niyo ba kung ano? Tradisyon. Alam niyo ba yon? Tradisyon na nakagisnan ng kasanayan. Pangalawa, alam niyo kung ano? Kultura. Ha? Anong sabi ni Jesus Christ dito? Pakibasa, Matthew 15 verse 2 to 3. Ready? Go. The Pharisees and religious teachers asked, why do your disciples disobey our age-old tradition? Jesus replied, and why do you by your traditions violate the direct commandments of God? See? Yung kalaban, yung katunggali. The Pharisees and religious teachers asked Jesus, why do your disciples disobey our very old tradition?
Kasanayan na natin to. Jesus replied, "And why do you, by your traditions, violate the direct commandments of God?" Revival begins when we go back to the Bible. We have to go back to the Bible. Amen? Lahat tayo, mga Pilipino, may mga tradisyon din tayo eh. May mga kultura din tayo. No? May mga pamahiin tayo. Pero kinakailangan we have to go back to the Bible. Kinakailangan sola scriptura lang ang paniniwalaan at titindigan natin. Amen? Scripture alone. Alright. Pangalawa, sola gratia. Everybody say this with me. Sola gratia. Grace alone. Ephesians 2 verse 5, it is only by God's grace that you have been saved. Patay. Patay po tayo. We were dead. And it is only by grace that we've been resurrected. That we've been made alive. Nabuhay muli. Hindi lang, ang isang patay, hindi lang mahina, hindi lang basta confused, hindi lang basta malamig, siya po ay totally dead. Wala talaga siya magagawa. Walang kakayahang makakita o makarinig ng katotohanan ang isang patay. Malibang buksan ng Diyos ang kanyang pandinig, malibang buhayin muna siya ng Diyos bago niya ma-realize ang kanyang pagkambagiging patay, ang kanyang kasalanan, ang kanyang abang kalagayan, at magsisisi. May mga tao, ang preaching, magsisi ka muna para kapatawarin ng Diyos at ma-born again ka. Hindi po. You have to be born again first. Christ has to make you alive first before you will realize, before you will change your mind. Magsisisi. Ang pagsisisi ay hindi nakukuha sa prayer. Hindi na tayo naniniwala doon sa sumunod ka sa repeat after me, sinner's prayer. Mali po yun. No? Ang akala natin, pag sumunod sa prayer ng tao, nung petsang ganito, nag-pray ako ng sinner's prayer, sumunod ako kay pastor, born again na ako. No. So, nung sinabi ni Peter, sa Book of Acts, no, repent, and you will be saved. Hindi niya sinabing repeat after me. Okay? Repent. Ang sabi niya. So, sa ganang sarili natin, wala tayong kayang gawin para mabuhay muli, para maligtas, para magbago. Only by grace. Everybody say, sola gratia. Ephesians chapter 2, verse 45, but God is so rich in mercy and He loved us so much that even though we were dead because of our sins, He gave us life when He raised Christ from the dead. It is only by God's grace. It is only by sola gratia that you have been saved. Grace in Greek, no, ay charis, and there's undeserved favor. Nagkaroon ka ng pabor na hindi ka karapat-dapat, hindi mo deserve yan, pero ibinigay sa iyo ng Diyos. Amen? Alright. So, that's what grace is all about. Undeserved favor. Unmerited favor. Yan ang ibig sabihin yan. Alright? So, si Martin Luther, nag-fasting siya, nag-fasting na matagal siyang fasting, prayer and fasting, nag-confess po siya, pero wala pa rin siyang peace. Hindi siya nagkaroon ng peace. Hanggang nabasa niya sa Romans 1:17, the righteous shall live by faith. Ang peace pala, hindi magic word na magkakaroon ka ng peace instantly. You have to live by faith. Amen? So, Word of God. Na-realize niya ang righteousness pala ay regalo. Ito ay kaloob ng Diyos sa tao. Hindi ito reward sa kabutihang nagagawa ng tao. Alam niyo, si Martin Luther ay pari kasi yan. Mabait na tao yun actually. Sinabi niya nung ma-realize niya ito, nabasa niya ang Romans 1:17, I feel like I'm born again with what I have just realized. No? Siya yung unang nakakita nito. Mamaya kukwento ko sa inyo paano niya na halungkat itong mga katotohanan nito na wala naman nag-preach sa kanya. Doon nagsimula ang Reformation, mga kapatid, sa isang taong nakadiscover ng grace ng Panginoon. Amen? Sabi sa Tito
3:5 hanggang 7, iniligtas niya tayo hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang habag sa atin. Tayo'y ipinanganak na muli sa pamamagitan ng tubig at tayo rin ay binago ng Espiritu Santo. Masaganang ipinagkaloob ng Diyos sa atin ang ating Espiritu, sa atin ang Espiritu Santo sa pamamagitan ng ating tagapagligtas na si Jesucristo upang tayo'y gawing matuwid sa pamamagitan ng kanyang kagandahang loob. Yan yung grace. At tayo'y maging tagapagmana. Ayon sa pinangakong buhay na walang hanggan. So yung buhay na walang hanggan na maging tagapagmana tayo, ito ay grace lang pala ng Panginoon. Wala tayong may pagmamalaki dito. No? So yan po ang sabi diyan. Punta tayo sa pangatlo. Ang pangatlo, sola fide. Faith alone. Sabi diyan, through faith, not of works. Na itong part na ito ng Ephesians chapter 2, kabisado ito ng marami, madalas itong ginagamit. No? Ang sabi diyan sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ang kaligtasan ito ay kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. So kung sa pamamagitan ng pananampalataya, at ang pananampalataya palang ito ay hindi sa pamamagitan ng inyong sarili, sa makatuwid, hindi ito yung natural faith na galing sa sarili mo. Ang faith na ito ay inilagay ng Diyos dyan after you have heard the Word of God. After you have heard the message. So ito'y pananampalataya na dumating sa iyo, idinating ng Lord sa iyo, noong nakatanggap ka ng kagandahang loob ng Diyos, nung matanggap mo ang biyaya. So totally, we were saved, wala talaga tayong ginawa. Akalain mo itong Martin Luther na ito, mula pagkabata, sinilang hanggang tumanda, hanggang naging pari ng simbahan, ang lahat ng alam lang niya, gumawa ng mabuti, no? Gawin ang lahat ng sinasabi ng simbahan, ng tradisyon, ng lahat ng ito para maging katanggap-tanggap sa Diyos. All of a sudden, marirealize niya to. Na wala pala siyang ginawa para siya ay maging karapat-dapat sa Diyos. Lahat ng ito ay kaloob, pati yung pananampalataya. Kaya kapag ang tao ay ayaw manampalataya, ayaw magbago, ang masasabi ko lang sa aking sarili, hindi ko sasabihin sa kanya, hindi ka pinagkalooban ng biyaya ng Diyos. Ang Diyos ang nagkakaloob ng biyaya. Amen? Hindi tayo nakikiusap sa Diyos, Lord, biyayaan mo naman ako. Lord, magkaroon ka naman ng mercy sa akin. Lord, hindi po. Si Lord ang nagkakaloob noon, kusa. Amen? Sapagkat sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang dahilan daw ng kaligtasan pala natin ay kagandahang loob. Yung pananampalataya, bridge lang yon. Everybody say bridge. So kung ikaw ay binigyan ng grace ng Lord, bibigyan ka niya ng bridge. Dito ka naktatawid. Para makatawid ka from death to life. Mula sa pagkamatay mo, mabubuhay kang muli. Alright? Sa makatuwid, habang tayo po ay hindi dinadapuan ng kagandahang loob ng Diyos, hindi yan sasampalataya. Ang pananampalataya ng sa Panginoon ay kaloob. Amen? Are we learning so far? Ang faith ay hindi good work. Ito ay empty hand na tinatanggap natin kay Jesus Christ. Okay? Ito si Lord, no? Inaabot niya ang kanyang kamay sa iyo. Lahat tayo ay nalulunod, wala tayong magagawa. Nakita na kayo ng nalulunod. Sino sa inyong nasubukan ng malunod? Wala pa? Ikaw nasubukan mo ng malunod? Okay? Kasi ako tinatanong ito para maramdaman nyo kung anong kalagayan ng isang nalulunod na hindi marunong lumangoy. Lahat nandoon ang fear, nandoon yung, wala na, this is the end of it. Hopelessness, naintindihan nyo? All of a sudden, may biglang lumusong, kinuha yung kamay mo, hindi lang kapalabas. Wala kang nagawa doon. Amen? All your life, pasasalamatan mo yung taong yun. Amen? Ganun din si Jesus Christ. Nilusong niya tayo. He reached out to us. Amen po? Yan. Alright. So, despite all means, without the bridge, without faith, without the bridge, man cannot cross over from death to life.
Yung cross na yan, yan ang bridge para makatawid ka. Malagpasan mo ang hell. Amen po ba? Alright, napakaganda nitong image na to. Now, faith in Jesus Christ alone can make you cross. Oh, nawala na yung bridge. Okay? So, yung pagkawala ng bridge, ibig sabihin talagang hindi yan galing sa'yo. Yan ay pinagkaloob lang ng Lord para ka lang makatawid. Amen? Ngayon, nasa kabilang parte ka na ng buhay. Hindi mo na kayang mamuhay sa lumang buhay. Amen po? That's what life is all about. Hindi ka justified dahil nagpakatino ka. Justified ka dahil sa ginawa ni Kristo sa iyo sa krus. Kung naniniwala ka doon, justified ka na kagad. Amen po? Alright? Sabi diyan, I no longer count on my own righteousness through obeying the law. Rather, I become righteous through faith in Christ. For God's way of making us right with Himself depends on faith. Philippians 3:9. Hindi depende sa ating nagagawa. Amen po? Punta tayo sa pang-apat. Solus Christus, Christ alone. Everybody say, Solus Christus. Christ alone. Sabi sa Ephesians 2:5, He gave us life when He raised Christ from the dead. Si Jesus Christ lang ang pwedeng tumubos sa atin. Sabi sa Acts chapter 4 verse 12, there is salvation in no one else. Ganda ng phrase na yon. No one else. God has given no other name under heaven by which we must be saved. Everybody say must. Our salvation must only come from Jesus. Amen? 1 Timothy 2:5. Pakibasa ng malakas. Ready, go. For there is one God and one mediator who can reconcile God and humanity, the man Christ Jesus. Amen? Jesus Christ alone. Everybody say Christ alone. Solus Christus. Alright? Hindi saints, hindi ritual, hindi priests, hindi ang lalapitan natin si Jesus Christ only. Kapag hindi exclusive, everybody say exclusive. Kapag hindi exclusive si Christ, compromise ang message ng gospel. Agree kayo? Pagka merong dagdag si Jesus Christ, compromise ang message ng gospel. At ang compromised message ay false gospel. Amen? Christ plus anything else equals false gospel. Alright? Kasumpa-sumpa daw yan, sabi ni Pablo. Alright? Tandaan natin yan, ha? Sabi sa Colossians 1:17, He existed before anything else, and He holds all creation together. Christ is also the head of the church, which is His body. He is the beginning, supreme over all who rise from the dead. So, He is first in everything. Siya talaga lang yun. He existed before anything else. Kaya nga, again, Christ plus anything else equals false gospel. Everybody say, Christ alone. Solus Christus. Panghuli. Soli Deo Gloria. Ready, go. Soli Deo Glory to God alone. Ephesians 2 verse 7. So God can point us in all future ages as examples of the incredible wealth of His grace and kindness toward us, as shown in all He has done for us who are united with Christ Jesus. Sabi sa verse 9, so that no one may boast. Wala tayong maipagmamalaki. Amen? Ang lahat ng glory belongs to God. Amen po? Alright? Anong sabi sa Ephesians chapter 2 verse 8 to 9? Pakibasa. Ready, go. Ito'y kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Amen. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya walang dapat ipagmalaki ang sinuman. 1 Corinthians 1:31. Kaya nga, tulad ng nasusulat, ang sinumang nais magmalaki, ang ipagmalaki niya'y
ang ginawa ng Panginoon. Soli Deo Gloria. Glory to God alone. Hindi tayo ang magaling. Si Lord lang ang magaling. Amen? Praise the Lord. So, kung ang salvation pala ay revealed in Scripture, Scripture alone. Kung ang salvation pala ay by grace, soli gratia. Kung ito pala ay by faith, soli fide. Kung ito pala ay through Christ alone, solos Christos. Kung ito pala ay lahat ng ito, anong masasabi natin? Sino ang dapat may glory? God alone. Soli Deo Gloria. Amen? Tandaan po natin ito, no? Itong limang ito, ang pinakamahalagang katuruan ng Biblia. Marami nagtatalo kung sino ang tama, magpaliwanag sa verse na ganito, no? Hindi importante. Mga debating ganyan, kung alin ang tama, itong limang ito, kabisado mo ba ito? Dapat naunawaan natin ito at naipapaliwanag natin ito. Amen? Now, papakita ko sa inyo kasabay ng pagkakaungkat ng mga katotohanan ito, ang history kung kailan ang history ng Reformation, because these are the 5 solas of the Reformation. May malaking kwento po ang mga sola na to kung bakit sila nandyan. At mahalaga nyo ring malaman ang saktong dahilan. Kasi kung ano-anong mga naririnig na babasa nyo tungkol dito, ito po yung sakto at totoong dahilan sa kasaysayan. Sa loob ng humigit kumulang 1,000 taon. Ilang taon? 1,000 years. Naghari ang panahong tinatawag ng mga historians na Dark Ages. Everybody say Dark Ages. Ito yung Middle Ages na tinatawag, no? Middle Ages. Pag sinabing Middle Ages, yung sa pagitan mula ng first 500 years at sa last 500 years, mula 16th century hanggang ngayon, no? Yung gitna noon, 1,000 years, yun yung Middle Ages na tinatawag. Tinuturing ito ng iba na Dark Ages. Yan, humigit kumulang 1,000 years yan. Alright? Ito yung panahon na mga tao sa mundo po ay nangapa sa dilim na gumagapang sa labis na hirap ng buhay. Sa lahat ng antas ng buhay. Yung sinabi ko nga kanina, ekonomiya, science, education, technology, communication, politika, religion, walang improvement, walang science. Pansinin nyo, mula nung 5th century hanggang nag-10th century, hanggang nag-15th century, walang development. Kung manunod kayo ng giyera, no? Yung mga nangangabayo, no? Tapos may mga pana, may mga espada, giyera sila, libo-libo sila, patayan sila. No? Ito yung Renaissance period, ito yung Middle Age, ito yung Dark Ages. Ano? Puro bloodshed ang naghahari dito. At higit sa lahat, madilim ang kanilang pananampalataya sa relihiyon. Sa loob ng 1,000 years period na po, nalunod ang mga tao sa isang napakalaking bangungot ng kasinungalingan ng relihiyon. Ang relihiyon o paniniwala ng mga tao noong unang panahon sa pagan Christianity ay isang malaking bangungot din. Hindi nila alam, mali ang kanilang pinaniniwalaan. Ang Dark Ages ay panahon na ang Biblia po ay available lamang sa wikang Latin at tanging simbahan lamang ang authorized na magkakopya nito at bumasa. Bawal bumasa ang regular na tao. Pero kahit yung mga leader mismo ng simbahan ay hindi rin nila naiintindihan ang mga tinuturo ng Biblia. Kaya kung ano-ano na lang ang itinuturo nila sa kanilang liturgy, sa kanilang mga parishioners. They became blind leaders of the blind. At kahit yung mga Espanyol pa nung araw, yung mga Latino, no? Hindi rin naunawaan ng Bible. Kasi mahirap, malalim ang Bible eh. Tayo nga, Tagalog na, hindi pa natin maintindihan hanggat walang nagpapaliwanag. Tama ba? Ganon din sila. Alright, ay walang may magaling magpaliwanag sa kanila nung araw. Kaya talagang madilim ang panahon nila noon. Wala sa kanila ang katotohanan. So, kaya nagkasya na lang po ang mga taong ito sa kanilang maling turo at tradisyon ng simbahan, no? Sa gitna ng mga kalupitan at kawalan at kahirapan ng buhay. Hindi lingid sa kanilang kaalaman at sa kaalaman ng publiko, na bago nagpalit ng state religion ang Imperyong Romano-Katolika,
o Imperyong Romano sa Christianity. Noong 4th century, mahigpit na kalaban ng Vatican ang Biblia. Ipinasunog nila ang bawat makitang kopya ng original scriptures ng mga first century believers. Mulat sa Paul. So, mulat sa Paul, kalaban na nila ang lahat ng may hawak na Bible. Mulat sa Paul, ang relihiyong ng simbahang Romano ay paganism specializing on idol worship, polytheistic faith on numerous gods and goddesses and traditions. Ito ang pinaninindigan nila. Noong tinangkilik ng Vatican ang Biblia sa ika-4 na siglo, dahil sa utos ni Emperor Constantine, naging additional literature na lang po ang Bible sa kanila. Hindi inalis ang paganism, sa halip ay inincorporate lang po nila ang Biblia sa kanilang existing traditions at sa kanilang paganism, and they termed it Christianity. Na para maging global ang Christianity ito, kasi ang intention nila gawing i-Christianize sa buong mundo. Kaya tinawag na Catholic. Catholic means universal. Okay? This is the universal church. Ganun po yun. So, hindi talaga naging saligan ng pananampalataya ng mga Romano ang Biblia, kung kaya't lahat ng sistema at programa nila hanggang ngayon ay puro pagan rituals and traditions na nilapatan lang ng verses sa Bible. Plus pa ang mga dogma. Ito pa ang nagpabigat. Dogma. Everybody say dogma. Alright? Itong mga teachings na ito, dogma, invento ng mga Pope. Mula 5th century hanggang sa huling Pope na nag-invento ng dogma, napuno na si Martin Luther. Si Martin Luther ang isa sa mga preacher ng mga dogmang yon. So, nadiskubre ni Martin Luther ang isang inaalikabukang lumang-lumang antik na aklat sa ilalim, sa baba, sa library ng kanilang simbahan, at doon niya binasa yun. Uy, Bible ito Latin, binasa niya. Lihim niyang pinag-aralan at binasa ang bawat verses mula Genesis hanggang Revelation for many years bago siya lumabas para magsalita. Nung si Martin Luther ay lumabas na at nagsalita, nagdikit siya ng 95 thesis. Ito yung mga kanyang mga contention, mga pag-disapprove niya sa paniniwala nila. Some few of the church dogmas, ito po, yung sale of indulgence, bentahan ng indulhensya, dahil naimbento kasi noon ang purgatorio. Kinakailangan bili ka ng indulgence o indulhensya, bayaran mo, kung mas mayaman ka, lakihan mo, at ipagdadasal yung patay mong kamag-anak, at yun ay para ikaw, sila ay maalis sa purgatorio at malipat sa heaven. Alright? Kaya yung mga kings, mga mayayaman noong unang panahon, apakalaking perang nilalagay, kaya naipatayo nila ang St. Peter's Basilica. Ganun yung kwento dyan. Yung indulgence, sabi niya ganun, wala ito sa Biblia, mali ito. Bakit namin ito itinuturo? Yung pangalawa, authority of the church. Yan. Yung authority daw ng church, tradition, ay mas mataas kaysa sa nasusulat sa Biblia. Kinakailangan mas masunod ang church kaysa nakasulat sa Biblia. Mali rin ito. Dapat sola scriptura. Tapos justification, yung kaligtasan tied to sacramental system. Kinakailangan pumasok ka sa sakramento, kaya kinakailangan mag-ostya-ostya ka. No? Kinakailangan mabinyagan ang baby. No? Para ikaw ay mas save. At habang buhay mo yan gagawin. Alright? At hanggang dumating ka sa last unction, ng tinatawag na ikay babasbasa ng pari, kapag ikaw ay mamamatay na. Para ikaw ay mapunta sa purgatorio, hindi diretso sa hell. Alright? Lahat ng ito, ilan lang, 4 lang itong nilagay ko rito, doon sa 95 thesis niya. Alright? Panghuli, mediated access to God through priesthood. Kaya mga pari, ang mga tao nagkukumpisal sa pari. Naintindihan natin?
Alright? Kasi ito ang sistema para ka magkaroon ng access kay God. Saan to sa Bible? Si Jesus Christ ang mediator. Kinontra niya ito doon sa kanyang 95 thesis. Ha? Alright. So, yan yung kinwestiyon niya at kinontra niya. Kailan nangyari itong nagpako siya dito? Na? Ito po'y naganap noong October 31, 1517. Di ba? 1521 nagpunta dito si Magellan. March 1521. Alright? So, mga kasabayan, halos, ano? So, yung pong alingaw-ngaw nitong pagpako niya, ito po ay nagpayanig sa buong Europa. Na ang isang Jesuit priest, Jesuit kasi ito, high-ranking priest ito, kinakalaban ang sarili niyang pananampalataya. At dito na nagsimula ang tinatawag na The Reformation Movement, ang pagre-reforma sa pananampalatayang Kristiyano. Alright? So, pinandinindiganan niya ito. Alright? So, the Reformation period ay hindi po paggawa ng bagong katuruan, kundi ito ay pagbabalik lamang sa mga lumang katuruan ng Biblia na kay tagal na panahong nawala sa kamalayan ng tao. Ang original gospel, good news of Jesus Christ as proclaimed in the Bible. At sakto po, no? Itong panahon din na ito, 15th century, na imbento ang kauna-unahang printing press sa Germany. So, sakto po doon, translate nila into English ang mga Latin Bibles. Doon dumating noong 1611 yung King James Version. At marami pa mga version. Itong printing press na ito ang nagprint ng napakaraming Bible at ikinalat sa mga tao. Kaya marami ang namulat sa katotohanan. Amen? Now, dahil dito, tinagurian ng mga katunggali ng simbahan ang mga reformers. No, tinagurian silang protestante. Doon ang galing ang salitang protestant. Dahil pinoprotesta nila ang katuruan ng simbahan. Noong unang panahon, ito ay derogatory word. Isang masama, isang bad word ito, panunuya. Bad connotation po ito. Paninira po ito. Pag sinabihan kang protestante, no? Masama ang dating noon. Pero ngayon, isa na po itong globally recognized Christian religion. Amen? At tayo ay nasa hanay na yon. Ano-ano mga relihiyon na nandoon? Okay? The denomination standing on the solas. Noong mga araw, ang Lutheran Church, Reformed, Presbyterian, Swiss Reformed, Dutch Reformed, early Anglican Reformers. Ngayon, marami pong confessional Lutheran, Presbyterian, Continental Reformed, Reformed Baptist, many Evangelical Baptists, may mga Congregational, Evangelical Free, may mga non-denominational Evangelicals. Tayo ay nasa hanay ng nasa baba. Non-denominational Evangelicals. Ibig sabihin ng non-denominational, wala tayong sinisino dyan sa kanila, basta tayo ay Biblia lang at si Jesus Christ lang. Amen? Ang atin dinadala sa mga tao. Mga Evangelicals, pag sinabing Evangelicals, tayo ay nagpapahayag ng salita ng Panginoon sa mga unbelievers. Alam niyo po, bakit relevant pa rin itong pag-usapan, ito'y palaala ngayon? Dahil bawat generation, anong generation yung mga sinilang ng 2010 hanggang ngayon? Gen X ba tawag doon? Ha? Okay. Bawat generation may tendency na ano? Pakisabi, pakibasa, ready, go. Bumalik sa good works-based religion. Na hindi by good works, kailangan paalala natin na may tendency na unahin ang experience kaysa scripture. Kinakailangan ma-experience ko na mapuspos ako ng Holy Spirit para masabi ko na ako ay filled with the Spirit. Experience-based, no? Na may tendency na gawin ang man-made o man-centered worship. Alam niyo yung kinakailangan gawin natin ganito, kinakailangan ng stage natin para naman ang mga tao ganahan mag-worship. Kinakailangan patayin natin ang ilaw. Kinakailangan ito ang suot natin, no? Kinakailangan na wag tayong yung kung ano-ano na wala sa Bible, naintindihan natin.
mga dagdag. Sabi nga natin, Christ plus anything else is, false gospel. Hindi full gospel. Alright? Ano pa? May tendency na mag-adjust sa culture imbes na sumunod sa salita ng Diyos. Now, kailangan natin itong ipaalala. Itong 5 ito upang maingatan ang gospel. Amen po? Isa pang conclusion natin, the church must always return back to where? To Scripture. Sola Scriptura. Kayo ang magsabi ng sola, ako magsasabi ng English. Back to Scripture. Back to grace. Back to faith. Back to Christ. Back to the glory of God. Amen. Now, how can a holy God save sinful people and yet remain just? Not by church authority, not by merit, not by good works, not by saints, not for human praise, only by sola scriptura, sola gratia, sola fide, solus Christus, at soli Deo gloria. Itong 5 solas na to, of the Reformation, Scripture alone, grace alone, through faith alone, in Christ alone. At ang mga anak ng Diyos, ano dapat ang laging sinasabi? Soli Deo Gloria. All glory to God. To God be the glory. Amen? Let's pray. Father, we thank you for your word. At ikaw na, Panginoon, ang mag-cultivate na to sa lahat ng mga nakarinig. Lord, with your blessings, allow this message, Lord, na umungat ang antas ng buhay at pananampalataya na yung mga anak. We thank you so greatly, Lord, for giving us this light. And you have made us belong to this part of generation in which nasa period kami ng light, wala kami sa dark ages. Maraming salamat sa grace mo na ito, Panginoon, na pinagkaloob mo sa amin. Hindi namin ito pinili na mapunta kami dito. Salamat, Panginoon. All of us are sinners. You've just saved us by your grace. And thank you for giving us the cross of Christ and making us believe and have faith in them, in the cross. Kaya kami, Panginoon, ay nakakilala sa iyo. Kaya kami, Panginoon, ay nagkaroon ng justification. We just would like to give you honor, Father, and glory. Pati sa lahat ng mga naabot ng tinig, Panginoon, ng mensaheng ito, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palakpakan natin si Lord. Maraming salamat sa lahat po ng nanonood nito. Pwede niyo pong ipasa ang message na ito sa mga gusto niyong sharean ng Word of God. God bless you all until next Sunday.